Walang pera, walang koneksyon. Gamitin mo ang pagbabago ng pag-iisip ng mga Hudyo. Sa Davao, may isang matandang may-ari ng maliit na tindahan. Hindi malaki, mga 15 metro kwadrado lang. Nagbebenta ng kung ano-ano. Pero ang kakaiba, bawat umaga bago niya buksan ang tindahan, nakaupo siya at nagbabasa ng libro. May kapitbahay na natanong, "Kuya, ganyan kaliit ang tindahan mo tapos araw-araw ka nagbabasa ng libro. Para saan pa?" Ngumiti siya at sumagot, "Dati ganyan din ang iniisip ko. Ang tindera, bakit pa magbabasa ng libro? Buksan mo lang ang tindahan, magbenta, magbilang ng pera, isara, ulitin bukas. Ganyan ang ginawa ko sa loob ng 10 taon. Tapos, tanong ng kapitbahay. Tapos pagkalipas ng 10 taon, ganun pa rin kaliit ang tindahan ko. Ganun pa rin ang kita. Pero ang utang, mas marami na. Mas marami akong ginagawa kaysa kahit sino sa kalye na to. Pero ang buhay ko hindi gumagalaw." Ibinaba niya ang libro, tumingin ng diretso sa kapitbahay. Alam mo ba kung bakit? Kasi sa loob ng 10 taon na iyon, binago ko lahat. Pinalitan ko ang mga paninda, ang presyo, ang oras ng bukas, pinalitan ko pa ang mga empleyado. Pero may isang bagay na hindi ko binago kailanman. Ano? Ang paraan ng pag-iisip ko. Natahimik ang kapitbahay. Nagkwento pa ang may-ari. 2 taon na ang nakararaan, may isang matandang customer na pumasok para bumili ng tubig. Nakita niyang pagod na pagod ako, tapos nagtanong siya ng isang kakaibang tanong. Alam mo ba kung bakit pagod ka? Hindi dahil marami kang ginagawa, kundi dahil mali ang pag-iisip mo. Nagalit ako. Mali? Anong mali? Gising na ako ng alas 5 ng umaga, ano'y nagsasara ng alas 11 ng gabi, araw-araw ganun. Sino ang magsasabing tamad ako? Pero hindi naman sinabi niyang tamad ako. Sinabi niyang mali ang paraan ng pag-iisip ko. Tapos itinuro niya ang 5 pagkakamali na ginawa ko sa loob ng 10 taon na hindi ko namamalayan. Unang pagkakamali, inuulit ang lumang paraan pero umaasa sa bagong resulta. 10 taon kang nagbenta sa iisang paraan. Parehong klase ng paninda, parehong pagkakaayos, parehong serbisyo. Nagtanong ka na ba sa sarili mo kahit isang beses? Epektibo pa ba itong ginagawa ko? O ginagawa ko lang dahil sanay na ako? Inamin ng may-ari ng tindahan. Hindi siya kailanman nagtanong niyan. Kapag pamilyar, ginagawa. Kapag ligtas, kinakapitan. Tuwing iisipin niyang magbago, natatakot siyang mawala ang kung ano man ang meron siya. Honey, ikalawang pagkakamali, hinayaan ang emosyon na magpasya sa halip na ang utak. Tuwing hindi nagbebenta ang paninda, nagagalit ka ba tapos biglang nagbababa ng presyo nang walang plano? Tuwing nakikita mong maraming tao sa kabilang tindahan, natataranta ka ba tapos ginagaya mo sila kaagad? Tumango siya, tama. Tuwing nag-aalala, nagmamadali ang desisyon. Tuwing nagagalit, may sinasabi o ginagawa na pinagsisisihan pagkatapos. Hindi dahil kulang sa karanasan, kundi dahil laging nauuna ang emosyon kaysa sa malinaw na pag-iisip. Ikatlong pagkakamali, mga taong katulad mo lang ang pinakikinggan, binabaliwala ang iba. Sino ang kausap mo palagi? Puro mga taong katulad mo. Parehong sitwasyon, parehong pananaw. Kapag may nagsabi ng iba, iniisip mong hindi nila nauunawaan ang buhay mo. Pero sa totoo lang, ang mga taong naiibang mag-isip ang siyang makakatulong sa iyong makita ang hindi mo napapansin. Ito ang bitag na napakaraming tao ang nabibiktima. Akala nila bukas ang isip nila. Pero sa katotohanan, nakakulong sila sa bilog na puro mga boses na kapareho ng sa kanila. Ika-4 na pagkakamali. Sinisisi ang kalagayan sa halip na tingnan ang sarili. Tuwing nabibigo ka, ano ang sinasabi mo? Mahirap kasi ang ekonomiya, kuripot kasi ang mga customer, nilalaro kasi tayo ng mga kalaban, pero nagsabi ka na ba kahit isang beses ng, baka mali ang pag-iisip ko? Nanahimik ng matagal ang may-ari ng tindahan. Dahil hindi kailanman. Sa loob ng 10 taon, lagi siyang naghahanap ng dahilan sa labas. Ni minsan, hindi siya tumingin sa loob. Ika-5 pagkakamali, alam mong kailangan mong magbago pero hindi ka nagsisimula. Alam mong kailangan mong matuto pa. Alam mong kailangan mong baguhin ang paraan ng trabaho. Alam mong kailangan mong mag-isip ng iba. Pero tuwing iisipin mo, sinasabi mo sa sarili mo, sige, mamaya na lang. Unahin ko muna ang benta. Tapos ang mamaya na yon ay hindi dumating kailanman. Sinabi ng may-ari sa kanyang kapitbahay, pagkarinig ko ng 5 bagay na yon, hindi ako nakatulog ng ilang gabi.
Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita ko na kung ano talaga ang pumipigil sa akin. Hindi kakulangan ng puhunan, hindi kakulangan ng pagkakataon, kundi ang pag-iisip ko na matagal ng luma at hindi ko alam. Mula noon nagbabasa na ako ng libro tuwing umaga. Hindi para maging scholar, kundi para araw-araw tanungin ang sarili ko. Tama ba ang iniisip ko ngayon? Sumusunod lang ako sa dating gawi? Kung ikaw ay katulad din ng may-ari ng tindahang iyon, marami kang ginagawa pero hindi umuunlad. Nagsisikap ka pero natigil pa rin. Binago mo na ang lahat sa labas pero sa loob, wala pa ring nagbabago. Baka ang problema ay wala sa kalagayan mo, kundi nasa paraan mo ng pag-iisip. Kaya pinapayuhan kita, kahit mapuyat ka pa, basahin mo ang aklat na ito hanggang dulo. Ang librong ito ay compilation ng 3,000 taon ng karunungan sa pakikitungo sa tao. Matututo kang makipag-usap ng matalino, magnegosasyon, protektahan ang sarili, at gawing advantage ang diskarte mo. Pagkatapos mong basahin, baka literal kang pagpawisan ng malamig. Doon mo marirealize kung ilang beses ka na palang pumasok sa laban na wala kang sandata, puro sipag at kabutihang loob lang ang dala. Don't wait. Get your copy now habang available pa ang offer.